Shalom, my dear brothers and my dear sisters. So, I will do online to this afternoon and in the Philippines this morning. Magtatagalog po ako, mga mahal ko pong mga kapatid. So, hindi pa ako pwede maglagay ng highlights. Pero okay lang. Hindi ko po alam kung ilan po sa inyong nanonood niyan, pero okay lang naman po. Kahit isa lang ang nanonood, okay lang din. Kasi online naman po tayo, pwede po ninyo itong panoorin anytime. Tama po. So manalangin po muna tayo, mga mahal ko pong mga kapatid. Aming Ama na makapangyarihan sa lahat, Lord, we give you all the glory and honor always into our lives, God. Maraming po salamat, O Diyos, sa darating na 2026, Panginoon, at lahat ng mga mangyayari, Panginoon ko, sa 2026, Panginoon. Alam niyo na po, Panginoon, na marami po ang magaganap, Panginoon, dito po sa mundong ito. Ngunit ang mga anak mo, Panginoon, sa buong Pilipinas, Panginoon ko, ay talagang matitigas ang ulo. Aking Ama, dahil hindi nila tinatanggap ang ebanghelyo mo, Panginoon, na binigay po ninyo sa Panginoong Jesucristo. Our dear Father. Lord, we come before your throne, our dear Father in heavens above. Lord, patawarin po ninyo kami sa aming po mga nagawang mga kasalanan. Sinadyaman po namin o hindi, our dear Father, we come before your throne and we repent on you. Our dear Father, if there are or there is that we have committed, our dear Father, before you, but we give you all the glory always, and we lift your name on high. Our dear Father, this ministry is yours, our dear Father, and Lord, let your message be upon to your people, my God, sa Pilipinas, Ama ko. In Jesus Christ's mighty name I pray. Amen and amen. So, mga mahal ko pong mga kapatid, hindi na po ako magpaligoy-ligoy pa. So kaya po ako pumunta po dito, mga mahal ko pong mga kapatid, dahil malapit na po ang 2026 at hindi po ninyo alam o hindi po ninyo alam kung ano po ang mga mangyayari. Kahit na alam naman po ninyo halimbawa yung mangyayari, pero paano po ninyo ito paghahandaan? Dahil ang 2026 po, kasama po yan sa tinatawag nilang plano ng Antichrist o yung mga elite na tinatawag hanggang 2030. Ang talagang number one na pinupos po talaga nila ay ang tinatawag nilang isa yung vaccination. Kahit na wala ng virus, pinupos pa rin nilang vaccination. At sa coming 2026, mayroong darating na virus or something na ewan ko kung ano man po yan. At mga ibang mga disasters din po, mga mahal ko pong mga kapatid. Sa Iran, hindi natin alam kung totoo yung nakita ko po sa Iran, kumbaga, nice siyang makipag-away sa Amerika at saka sa Russia. Hindi po natin alam, mga mahal ko pong mga kapatid. Kasi nakita ko po si Donald Trump na parang binanggit niya yung mass destruction kinds of weapon against po sa hindi ko alam kung kanino, baka sa Iran siguro, hindi po natin alam. Pero hanggang po sa 2030 po yan. Ngayon, marami din pong may mga prophecy din po na kung saan po ay magkakaroon po ng taggutom, mga mahal ko pong mga kapatid, this coming 2026. So kung mayroong taggutom, ano pong mangyayari sa buong mundo? Pero ano man po ang mangyayari, mga mahal ko pong mga kapatid, sa darating na 2026, ang tanong po, handa po ba tayo? Kung ang sagot po ninyo ay oo, praise the Lord, pero sa physical lang yan. Kung ang sagot mo naman po ay hindi, pero sa physical pa rin yan. Pero sa spiritual po ang pag-aralan po natin. Sa spiritual, handa ka po ba sa darating na 2026 spiritually? Kasi po ang mga tunay na mga anak ng Diyos, hindi na po sila namumuhay sa laman. Kung tutuusin, mga patay na po tayo sa laman. Patay na po tayo. Ang sinasabi ni Apostle Pablo, we are supposed to be dead to sin. Mamamatay na po dapat tayo sa laman. Yan po ang tinuturo ng Apostol Pablo. Pero, ang kalaban po ng banal na aklat ay yung tinatawag ng mga pastor na death, burial, and resurrection gospel. Yan po ang napakalaking problema ngayon sa end times, especially po dyan po sa bansang Pilipinas. Yan po ang pinakakalaban po ng
ng banal na aklat, mga mahal ko pong mga kapatid, ang death, burial, and resurrection gospel. Isa lamang pong ebanghelyo ang pinaniniwalaan nila at wala na pong iba. Hindi po ang gospel of the kingdom, hindi po ang gospel of grace, at hindi rin po ang law of Moses. Hindi po ang Old Testament, hindi po ang itinuro ng Panginoong Jesucristo. Ang pinaniniwalaan lang itong mga pastor ng mga demonyo, mga mahal ko pong mga kapatid, ay ang death, burial, and resurrection gospel. Ito po ang napakalaking hadlang para paniwalaan po ninyo, para mamuhay po kayo sa tinatawag na katwiran ng banal na aklat, yung righteousness ng banal na aklat. Ang death, burial, and resurrection, against din po yan sa tinatawag na perfection. Ang death, burial, and resurrection gospel ay kumakalaban din po sa tinatawag na holiness. Hindi po sila naniniwala sa tatlong ito. Hindi sila naniniwala na ikaw ay pwedeng maging matuwid. Hindi sila naniniwala na ikaw ay pwedeng maging sakdal at ganap. At hindi sila naniniwala na ikaw ay isang banal. Wala pong kabanalan sa death, burial, and resurrection. Ang death, burial, and resurrection is a false doctrine, is a false gospel. Ang death, burial, and resurrection, hindi po yan ang ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. At hindi binabanggit sa banal na aklat na tanggapin mo ang Panginoong Hesukristo bilang Panginoon at sarili mong tagapagligtas. Ang kaligtasan ay hindi nababatay sa pagtanggap mo sa Panginoong Hesukristo bilang Panginoon at sarili mong tagapagligtas. Hindi po ito tinuturo ng banal na aklat, mga mahal ko pong mga kapatid. Pinag-aralan ko po ang bagong tipan, nasa 6 na po or 80% na po siguro, 80 times. 70, 60 times. At hindi ko nakita ni isa man na kailangan mong tanggapin ang Panginoong Hesukristo bilang Panginoon at sarili mong tagapagligtas. Ang maaari mo lang tanggapin sa buhay mo ay ang banal na spirito, pero hindi ang Panginoong Hesukristo. Ang banal na espiritu, hindi siya nagtutulo ng miyembro. Pero ang mga pastor po ninyo sa bansang Pilipinas, karamihan sa kanila, tinuturo na ikaw ay miyembro ng simbahan. Tinuturo sa death, burial, and resurrection ng mga pastor po ninyo na kapag ipinaliwanag mo daw ang Trinity, mawawalan ka ng pag-iisip. Kapag dininay mo naman daw ang Trinity, malalagay ka sa impyerno. Pero ang banal na aklat tinuturo niya kung sino ang tatlong Diyos sa buhay natin. Pagka nalaman mo ang kapangyarihan ng tatlong Diyos, ikaw ay magiging banal. At hindi mo kailanman i-deny ang tatlong Diyos na nasa banal na aklat. Kailan tumama ang death, burial, and resurrection sa tinuturo ng banal na aklat? Kung tinuturo ng pastor ninyo na walang matuwid, wala kahit isa, sa banal na aklat, lahat ng mga nanampalataya sa Panginoong Hesukristo ay mga banal. Sino pong paniniwalaan ninyo? Ang tinuturo ng pastor ninyo o ang tinuturo po ng banal na aklat?
Ang banal na aklat po, ayon sa Panginoong Jesucristo, sa Matthew chapter 5 verse 20 or 19 or 20, sabi po niya. Tagalogin ko na lang po kahit papaano. Basta matamaan lang po yung nais ko pong matamaan. Pero wala pa akong tiwala sa Tagalog translation po. Ano po? Kasi po ito, hindi po maka-Diyos ang sumulat po nito. Isa lamang po siyang linguist. Yung magaling sa English, ganyan, doktor sa English siguro. Siguro baka professor siguro ang nag-translate nito eh. Baka iisa lang o kaya dalawa. Nagsasalitan sila. Hindi po godly ang Tagalog na mga Bible po natin. Hindi po godly ang gumawa. Kaya mali-mali po ang mga translation po nila. Kaya ginagamit ko po ang King James Version kasi po meron po siyang concordance. Ang Bible po ng mga Tagalog, kahit na pong translation, wala pong concordance po yung mga yan. Ang meron lamang pong concordance ay yung tinatawag na King James Version. Meron din po akong 1611 version. Ito po, 1611. 1611. Ito po, wala po siyang J. Wala po siyang J. 1611 po ito. Year 1611. Sa Matthew chapter 5, sabi po niya sa verse 20, sapagkat sinasabi ko sa inyo na kung hindi hihigitan ng inyong katwiran sa katwiran ng mga eskriba at mga pariseyo, sa anumang paraan ay hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. Uulitin ko po, sapagkat sinasabi ko sa inyo na kung hindi hihigitan ng inyong katwiran, magiging matuwid. Ang tinutukoy po nito. Kung hindi ninyo hihigitan ang pagiging matuwid ng mga eskriba at pariseyo. Pag sinabing matuwid, matuwid na yung mga eskriba at pariseyo. Matutuwid na yung mga yan kahit papano. Pero ang sabi ng Panginoon si Kristo, dapat daw nating higitan, lampasan. Bakit? Bakit kailangan natin lampasan ang katwiran ng mga eskriba at mga pariseyo? Sino ba itong mga eskriba at mga pariseyo? Kung sa kasalukuyang panahon natin, ito yung mga pari at mga pastor. Marami pong mga pastor sa bansang Pilipinas ang mga demonyo. Hindi po sila pastor, hindi po sila alagad ng Diyos na buhay. Ibang Jesucristo ang tinuturo po nila sa inyo, mga mahal ko pong mga kapatid. Hindi ko po alam kung sino po sa inyo, mga kapatid sa pananampalataya dyan na nakikinig po sa akin. Kung narinig po ninyo ito sa pastor ninyo, ang simbahang ito ay para sa mga makasalanan lang. Hindi po galing sa Panginoong Jesucristo yon. Ang simbahan pong ito ay hindi perpekto. Hindi po simbahan ng Panginoong Jesucristo yan. Ang simbahang ito ay hindi banal. Hindi po galing sa Panginoong Jesucristo yan. Galing po yan sa demonyo. Ayaw ng demonyo na kayo ay maging matuwid. Ayaw ng demonyo na kayo ay maging matured, maging ganap at sakdal. At ayaw ng demonyo na kayo ay maging banal. At tawagin kayong banal. Kaya ang tawag sa inyo ng mga pastor ninyo, membro. Mga miyembro kayo ng demonyo ninyong pastor, mga kapatid ko. Kaya pag-aralan po ninyong maigi, ang binabasa po ninyo, kasi yan, nagbibigay po yan ng buhay na walang hanggan. Ang mensahe na tinuturo ng mga pastor ninyo, kapatid ko, ay nagdudulot sa inyo para pumunta kayo sa impyerno. Yan po ang mga tinuturo ng mga demonyo, mga pastor po ninyo, mga mahal ko pong mga kapatid. Ito po ang tunay na pananampalataya na tinuturo ko po sa inyo. Ang banal na salita ng Diyos. Sa gospel of the kingdom of God. Hindi po ito death, burial, and resurrection. Galing po ito sa Ebanghelyo patungkol sa kaharian ng Diyos. At ayon sa mga turo ng ating Panginoong Jesucristo, kung naniniwala kayo sa aking tinuturo na si Jesucristo, mga mahal ko pong mga kapatid, ito po ang kanyang nabanggit. Siya po ang nagsasalita po dito.
Siya po ang nagsasalita dito sa Matthew chapter 5, verse 20. At binanggit po niya rito na sinabi niya, nung kaharap niya itong mga Hudyo, sapagkat sinasabi ko sa inyo na kung hindi ninyo hihigitan ang inyong katwiran sa katwiran ng mga eskriba at mga pariseyo, sa anumang paraan, ay hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. Sabi niya rito, sa anumang paraan. Ibig sabihin, gawin ninyo ang lahat sa anumang paraan, kahit ano. Basta mahalaga, mahigitan ninyo ang katwiran ng mga pariseyo at mga saduseyo. At mga eskriba at mga fariseyo. Alam niyo po itong mga eskriba, mga mahal ko pong mga kapatid? Mga bihasa ito sa mga sulat sa Old Testament. Ganoon din po itong mga pariseyo. Bihasa din po sila sa Old Testament. Pero ito po ang katotohanan. Hindi po sila mga banal. Mga hipokrito. Marami pong mga pastor sa Pilipinas, mga demonyo. Yung iba, mga hipokrito. Mga hipokrito po sila, mga mahal ko pong mga kapatid. Kaya kung nagtatayo ng offerings kayo dyan, pag-isipan ninyo mabuti. Ang ebanghelyong tinuturo nila sa inyo, mga mahal ko pong mga kapatid, hindi yan ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo na binabanggit ko po sa inyo sa banal na aklat. Ang tinuturo ko po sa inyo ay tatlong Diyos. Tatlong Diyos ang tinuturo ko po sa inyo. At kaya ko pong ituro yan. At kaya kong ipagmalaki yan sa buhay ko. Kung pupunta po kayo sa seminaryo, sasabihin nila ito. If you explain Trinity, you will lose your mind. If you deny Trinity, you will lose your soul. Kung sino man ang nagturo niyan sa seminaryo, mga demonyo, diablo, kapitbahay ni Satanas sa impyerno. Bakit bumaba ang Panginoong Hesukristo? Para magturo ng Kingdom of God. Hindi yan ang tinutukoy ko. Bakit bumaba ang Panginoong Hesukristo mula sa langit sa pamamagitan ng babae na si Virgin Mary? Bakit? Para mamatay sa krus? Hindi. Punta tayo sa original. Tanungin po natin. Saliksikin po natin. Bakit bumaba ang Diyos? Nagkatawang tao. Ang sabi sa sulat sa Hebrew, nagpakababa siya katulad ng mga, mas mababa pa katulad ng mga anghel. Nagpakababa siya na mas mababa pa kaysa mga anghel. Mapapatunayan ko po yun, na mas makapangyarihan ang mga anghel kaysa sa Panginoong Jesucristo sa pamagitan ng flesh. Bakit? Kasi yung katawan ng Panginoong Jesucristo ay makasalanan. At ang mga anghel na ito, mga banal. Sino ang nagbigay sa kanya ng kalakasan? Nung nananalangin po siya sa Gethsemane. Nung tumulo ang kanyang pawis na katulad ng isang dugo. Sinong nagpalakas sa kanya? Ang God the Father, ang Holy Spirit, o ang isa sa mga anghel? Ang nagbigay sa kanya ng kalakasan para magampanan niya ang kanyang tungkulin sa paglakad mula sa loob ng Israel papunta doon sa Golgotha na tinatawag, na kung saan ipapako siya doon. Yun ang kalakasang binigay sa kanya ng anghel. Anghel po ang nagbigay sa kanya. Diyos ang ating Panginoong Hesukristo. Panginoon ang ating Panginoong Hesukristo. Tagapagligtas ang ating Panginoong Hesukristo through prophecy. Hari ang Panginoong Hesukristo. Pero bakit isang anghel ng kalakasan ang nagbigay sa kanya ng lakas? Bakit?
Balik po tayo sa original. Bakit bumaba ang Panginoong Jesucristo dito sa lupa? Hindi pwedeng ituro ng mga demonyo, mga pastor ninyo yan, mga mahal ko pong mga kapatid. Kasi hindi yan ang ebanghelyo ng death, burial, and resurrection. Hindi nila sakop yan. Ang death, burial, and resurrection, hindi yan sakop ng banal na aklat. Wala po yan sa banal na aklat na tinatawag na gospel. Kasi yan pong gospel nila. Kailangang mawasak ang seminaryo at kailangang mawasak ang ganyang teolohiya kasi hindi yan ang teolohiya o ang ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Kahit si Apostol Pablo, hindi yan ang kanyang ebanghelyo, kapatid. Kaya ngayon pa lang mag-repent ka na, magsisi ka na sa mga kasalanan mo, lahat ng mga narinig mo sa demonyong pastor mo, kapatid. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, nakaupo pa ako sa inyo. At ako pong nagsasabi po sa inyo na pagsisihan po ninyo ang lahat ng mga natutunan ninyo sa demonyong pastor ninyo na pinagmamalaki ng ebanghelyo ni Kristo ay death, burial, and resurrection. Mahirap ninyong unawain at tanggapin at mahirap ninyong tanggapin ang banal na spirito kung namumuhay kayo sa demonyong ebanghelyo na yan. Ang death, burial, and resurrection. Merong isang simbahan dyan, sabi nila kapag hindi ka papasok, hindi ka maliligtas. Tama? O, alam na din yan kung ano. O, saan kinuhang theology na yon? Saan kinuha? Banal na aklat. Saan kinuhang death, burial, and resurrection? Sa banal na aklat. Yan bang ebanghelyo ng Panginoon Jesucristo? Kulto yan. Kung tinatawag ninyong kulto, itong mga taong ito na hindi kayo maliligtas kung hindi kayo papasok sa simbahan nila, ito, ganito rin naman yan. Ang death, burial, and resurrection ay kultong doktrina na tinuturo ng mga demonyong mga pastor ninyo na nag-aral sa seminaryo. Tingnan ninyo ito, mga mahal ko pong mga kapatid. Sa verse 8, magsilapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Imagine nyo nga yun, mga mahal ko pong mga kapatid. Kaya bang ituro ng death, burial, and resurrection yan? Alam niyo ba kung sinong tinutukoy na Diyos dito? Ang Diyos Ama, hindi pa ang Panginoong Hesukristo. Kayong mga namumuhay sa death, burial, and resurrection, tatanungin ko po kayo para maintindahan po ninyo ako na demonyo ang doktrina na yan. Tatanungin ko po kayo, kumusta ang relasyon ninyo sa Diyos Ama? Kumusta? Kumusta po kayo sa harapan ng Diyos Ama? Ang sagot ninyo, okay lang. Hindi ganyan ang sagot ng tunay na anak ng Diyos. Ang sagot mo, ewan ko, hindi yan ang sagot ng tunay na anak ng Diyos. Anak ka ba talaga? Dapat masasagot mo yan. Kumusta ang relasyon mo sa Diyos Ama? Palitan ko yung tanong. Kumusta ang relasyon mo sa banal na Espiritu ng Diyos? Ikaw ba ay talagang born again o burn again? Kumusta po ang inyong relasyon sa banal na Espiritu ng Diyos na buhay? Pasalamat ka, kapatid, kasi buhay ka pa hanggang ngayon. Pasalamat ka. Yung mga namatay sa COVID, yung mga namatay sa bakuna, hindi natin alam kung saan sila napunta. Sana itong mga pastor na nagturo na magpabakuna na kayo, dapat namatay na sila na una eh. Sila dapat ang dapat na una eh.
Nandamay pa sila eh. Meron ba kayong pastor na gano'n? Sinabi niya na magpabakuna kayo sa loob ng simbahan. Mga kapatid, para wala na tayong problema, magpabakuna kayo. Sa ibang bansa daw, dyan sa Amerika, bago ka magsimba, magpa-appointment ka muna. Nagpa-appointment ka. Ginawa ba yan sa simbahan? Hindi. Ang nilagay ng ibang mga pastor, no vaccine, no entry. Tama po? No vaccine, no entry. Galing ba yan sa Diyos na buhay? Mga demonyo, mga pastor na yan. Galing po ba yan sa Diyos na buhay, mga kapatid ko? Galing po ba yan sa Diyos na buhay? Nasasabihin, no vaccine, no entry. Sinabi ba yan ng Diyos na buhay sa kanila? Hoy kapatid, sinabi ng Panginoong Jesucristo sa akin, magpabakuna na po kayo para wala na pong problema. Kung mamatay kayo sa bakuna, gunggunayo. Kung mamatay po kayo sa bakuna, wala pa akong pananagutan. Pag namatay po kayo, wala pa akong pakialam. Pero magpabakuna po kayo, mga kapatid. Yan po ang aking inihiling at alam ko po na yan ang nais ng Diyos na buhay. Demonyong pastor yan. Narinig niyo po ba yon, kapatid, sa mga pastor ninyo, mga demonyo dyan? Narinig po ba ninyo? Ilan ang namatay na mga anak ng Diyos dahil sa kanilang kademonyohan? Ilan? Kapatid, ilan mga anak ng Diyos ang namatay ng maaga? Namatay ang kanilang mga anak dahil pinabakunahan, dahil sinabi ng demonyong pastor na yan, sana siya na lang ang nauna. Demonyong pastor na yan. Siya na lang sanang nauna, mga mahal ko pong mga kapatid. Kung pwede mo lang sanang i-demanda yung pastor mo, pwede eh. Sa ibang bansa, pwede daw eh. Pwede silang magdemanda. Kasi sinasabi nga naman nila kapag ang bakuna daw, safe, di ba? So yun ang gagamitin. Sa ibang bansa, sa Pilipinas, hindi. Wala silang pakialam sa'yo. Bakit? Di ka naman mayaman eh. Di ba? Eh dahil nga sa kawalan mo ng pananampalataya o kaya kamangmangan mo ka ako na lang, o binigyan ka ng waiver, nakasulat doon, mamatay man o hindi ang anak mo, magkasikit man o hindi, wala akong pakialam, pirmahan mo yan, magpapakuna ka. Kaya nga doon sa, tawag dito, yung Provincial Office of POW yata yun. O, paano ko kayo pagtatanggol? Sabi nung yung attorney. Paano kayo pagtatanggol, nanay? Paano ko po kayo pagtatanggol, tatay? Pumirma po kayo. Pumirma po kayo ng waiver. Alam ko po, tatay, naunawa ko po kayo. Patay po yung asawa ninyo dahil po sa bakuna. Alam ko po, nanay, napatay po ang 3 ninyong anak dahil sa bakuna. Pero wala po tayong laban, nanay, kasi nga po, pumirma po kayo ng waiver. Hindi ko nga alam kung paano tumatay yung demonyong pastor na yan kapag ka nagtuturo siya eh. Parang wala lang Balik sa dati. Balik sa dati yan. Tapos yung Kapa, alam mo yung Kapa? Kapa investment ni Apolinario, Joel Apolinario. Ayun, ang daming bago COVID yun. Bago COVID, 2017, 2015, 17, 18 yan. Umusbong yan, yung investment na yan ni Joel Apolinario. Bilyon-bilyon ang ninakaw ng pastor na yan. Hindi ko alam kung patay na siya ngayon o hindi natin alam. Nandun pa siya sa bakalarawan pa ng senador yan eh. Hindi mo alam eh. O nung nahuli siya, o saan nilagay yung mga bilyon-bilyon pinagkukuha niya? Pinagbubulsa na ng mga ewan kung sino mga nagbulsa-bulsa dyan. Kanino galing yung mga yon? Pera ng simbahan at pera ng mga kapatid na naudyok sa kasinungalingan. Sino sa inyo naging parte dyan? Kasi po, hindi po sila kingdom of God.
Hindi po sila kingdom of God minded. Hindi nila alam ang kingdom of God, kapatid. Hindi nila alam ang kapangyarihan ng banal na spirito sa buhay nila. Lumakas siya noon, 2015, 16, 17, 18. Yan. Ng mga panahon na yan. Ang nagkukwento sa akin yan, si Pastor Peter eh. Kung kilala niyo si Pastor Peter, Sister Shin, kung nandiyan ka. Siyang nagkwento sa akin, yung ibang mga pastor, sinalvage. Ang dami namatay, sabi nila sa Mindanao. Sinalvage ang mga yan. Binalita ba sa TV? Binalita ba? Hindi. Sa Luzon, kahit paano, umabot lang sa mga kokonti. Buti na lang. Pero dito, sa bakuna, talagang ang dami. Yan ang kapangyarihan ng tinatawag nilang ebanghelyo nila. Yan ang Hesukristo na demonyo na tinuturo nila sa inyo. Yan ang inimbento nilang Hesukristo. Yan ang namatay, na iburol at nabuhay muli. Yan yun. Katulad ng simbahan na pag sinabi nila na hindi kayo maliligtas kung hindi kayo papasok sa simbahan. Kilala niyo kung anong simbahan yan. O, ganun din naman itong mga demonyong mga pastor na ito. Tanggapin ninyo ang Panginoon si Kristo sa puso ninyo. At maboborn again kayo, mga demonyong mga pastor yan. Born again ba talaga kayo, mga kapatid ko? Nung tinanggap ba ninyo ang Panginoong si Kristo bilang Panginoon sarili ng tagapagligtas, na born again ba talaga kayo, kapatid? Nagbago ba yung pagiging chismoso at chismosa ninyo? Pagsusugal ninyo? Pagnanakaw ninyo? Pagsisinungaling ninyo? Paninigarilyo ninyo? Pag-inom ninyo ng alak? Pambababae ninyo? Pangmumolesta ninyo? Ano pa yung dapat na kasalanan na ginagawa ninyo? Nagbago ba yan, kapatid? Sabihin mo sa pastor mo, Pastor, sinungaling ka. Sabi mo, kapag tinanggap kong Panginoon si Kristo bilang Panginoon sa sarili kong tagapagligtas, maboborn na gan ako. Demonyo kang pastor ka, hindi ka pala totoo. Makasalanan, sinungaling ka pala, pastor. Tapos sasabihin sa'yo ng pastor mo, bakit? Hindi mo siguro talaga tinanggap ang Panginoon si Kristo, kapatid, bilang Panginoon sa sarili mong tagapagligtas, kaya hindi ka nagbago. Tanungin mo kaya sa kapatid ko, ikaw, pastor, nagbago ka ba? Nagbago ka ba, pastor, kamo? Pwede ba akong matulog sa inyo ng 1 linggo? Pagmasdan nga kita, tignan ko kung gaano ugali mo sa loob ng bahay mo. At saka yung asawa mo at mga anak mo. Tignan ko nga, pastor, talagang nagbago ka. Bakit hindi? Ba't di ka matulog sa loob ng simbahan, kapatid? Doon ka matulog. Obserbahan mo ang pastor mo, talagang born again yan. Oo. Bakit? Masama ba? Hindi masama, kapatid. Habang natutulog ka sa simbahan sa 5 araw, mag-fasting ka naman. Nag-fasting ka. O Santiago chapter 4, verses 8. Verse 8. Magsilapit kayo sa Diyos, sabi niya. Ang tinutukoy niya kay God the Father. Magsilapit kayo sa Diyos. At siya'y lalapit sa inyo. Ang tanong ko sa inyo, kapatid, ganito. Pag nagkakasala ka ba, makakalapit ka kaya sa Diyos Ama? Makakalapit ka kaya? Anong sagot mo, kapatid? Sagutin mo nga yan. Huwag nyo na pong sulatan dito, okay lang. Makakalapit ka kaya sa Diyos Ama? Kapatid, hindi mo ba alam na ang paglapit sa Diyos Ama ay merong procedure or procedures? Ituturo ko ba sa inyo o hindi? Wag na lang. Total, hindi rin naman ninyo ako naintindihan, kapatid ko eh. Huwag ko nang ituro. Dito na lang muna. Nasa Hebrew din yun, yung tinuturo ko sa inyo. May proseso yan para makapasok ka sa kabanal-banalan. Pagkakaharap mo ang Diyos Ama, nasa kabanal-banalan ka, kapatid. Ibig sabihin, pag makasalanan ka, wala kang karapatan sa harapan ng Diyos Ama.
Kaya tinuturo ng demonyong pastor mo na sinasabi niya na ang simbahang ito mga kapatid ay para sa mga makasalanan lamang, hindi ka makakaharap sa harapan ng Diyos Ama. Kapatid, pag ang Diyos Amang kaharap mo, He is the just God. Siya ang batas. Maniwala man kayo o hindi kapatid ko, ang Panginoon Jesucristo, hindi siya palaging pumupunta sa kanyang Ama. Hindi sila araw-araw magkasama doon. Bakit, Brother James? Sa Book of Enoch, ang kaharian ng Panginoong Jesucristo nasa ikapitong langit. At ang trono naman ng God the Father ay nasa ikasampung langit. Hindi sila magkasama doon, kapatid. Hindi dalawang harian nandun. Magkahiwalay sila. Hindi pwedeng ituro ng demonyong pastor mo yan. Hindi nila sakop yan. Pag sinabi mong Book of Enoch, kung babasahin yan, kulto yan. Tatakutin ka pa. Tapos babasa ka ng Old Testament. Pastor, magbasa ka ako ng Old Testament. Ay, huwag ka magbasa ng Old Testament. Tapos na yan. Ganyan ang pastor. Demonyong pastor. Magsilapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Mangaglinis kayo ng inyong mga kamay. Kayong mga makasalanan. No? Tinan niyo? Tapos tinuturo ng pastor niyo, ang simbahang ito ay para sa mga makasalanan lamang. Ibig sabihin, ang simbahan, pupunta ka doon para magsimba, para malinisan lang. Yun lang ang purpose mo. Yun lang ang purpose mo. Linggo-linggo. Every time na pumunta ka doon, ibig sabihin, magre-repent ka 4 na beses sa isang buwan. Yun lang ang gagawin mo. Kaya palagi nagtuturo ang pastor mo ng about kasalanan. Okay lang yan, kapatid. Alam nyo, kapag nagkakasala tayo, normal lang yan. Normal lang po yan, mga mahal ko pong mga kapatid. Hindi po ako pwede wala pa akong alam sa mga tinuturo nila mga kademonyohan Wala po kasi ang makuha verses dito habang nagsasalita ako, ano bang verse na pwede kong gamitin? Hindi Sila magagaling sila dyan. Bibigyan kanilang mga alibay. Di ba nagkasala ka halimbawa? Bibigyan ka ng mga alibay. Ay, normal lang yan, kapatid ko. Kasi hindi naman tayo perfecto Pero hindi yun ang nakalagay sa banal na aklat. Hindi nakalagay dito sa banal na aklat. Hindi sinabi sa banal na aklat na hindi tayo perfecto. Pastor mo lang ang nagsasabi niyan. Pastor mo ang nagsasabi lang niyan. Kapatid, pero ako po, hindi po yan ang tinuturo ng banal na aklat. Kailangan po natin maging perfecto. Pastor mo lang yan kasi nga demonyo ang pastor mo. Dapat nga sana umabot itong mga mensaheng ito Babanggitin ko ulit, ang death, burial, and resurrection, kulto yan, galing yan kay Satanas. Satan, yun ang Diyos nila. Yun ang tagapagligtas nila. Kaya Christmas di ba? Christmas, December 25th. Tanungin yung mga pastor, Pastor, kailan ba'y pinanganak ang Panginoon Jesucristo? December 25th, sabi nila. Siyempre, yung mga pastor na nakakarinig na ng ganyan, magpapalusot na lang yan. Pero unang-una, kung pupunta ka sa seminary, ang sasabihin nila sa inyo, ang birthday ni Jesucristo, December 25th. December 25, sasabihin nila sa inyo. Burunin niyo yun? Kapanganakan pa lang ng Panginoon Jesucristo, mali na. Tapos, ebanghelyo ng Panginoon Jesucristo, mali din. Ang kaligtasan, tanggapin mo daw ang Panginoon Jesucristo, mali din.
Tapos tatawagin ka nilang miyembro, mali din. Pag piniliwanag mo ang Trinity, mawawalan ka ng utak, mali din. Kung i-deny mo naman daw ang Trinity, mapupunta ka sa impyerno, mali din. Paano mo i-deny ang Trinity God? Anak ka ng Diyos, i-deny mo bang Trinity God? Siyempre, hindi. Tinan niyo, si Santiago, sabi niya, magsisi kayo sa inyong mga kasalanan. Kayong mga makasalanan, sabi niya ganyan. Mga linis kayo ng inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Saan nyo gagawin yan? Saan nyo gagawin? Sa loob ng simbahan. Kaya pag every Sunday, hihingi kayo ng tawad, magre-repent kayo. Tapos sasabihin ng pastor, altar call tayo, yung lahat ng mga makasalanan, pumunta rito. Tanggapin niyo ulit ang Panginoon sa Kristo bilang Panginoon sariling tagapagligtas para maralisan kayo. Ilan beses ninyo tinanggap ang Panginoon sa Kristo, kapatid? Bilang Panginoon sariling tagapagligtas. Ilan? Ako, marami akong, hindi ako Hindi ako tanga, kapatid ko. Hindi pa ako tanga. Alam ko pong ginagawa ko ever since. Mula nung nagkaroon ako ng relasyon sa Panginoong Jesucristo, minsan ko lang tinanggap. Yun kasi ginawa nila sa akin, magagawa ko. Tinatanggap po kita sa aking puso at sarili kong bilang Panginoon tagapagligtas. Naging biktima ako dyan, kapatid. Ganon din sa inyo. Nabiktima ako. Minsan lang din akong nabautismuhan sa tubig. Ilan beses pa kayo nabautismuhan sa tubig, kapatid? 10 beses? Yung iba, pumunta pa doon sa Ilog Jordan, sa Israel. Nagbayad pa sila ng libo-libong, 100,000 piso mahigit. Siyempre, gumastos pa sila doon para lang magpabautismo sa Ilog Jordan. Kasi nga, nandun yung anointing. Yan mo, anong klaseng... Tapos mag-aaral pa daw sila ng Hebrew. Ayun, pumunta sila doon, nag-aaral ng Hebrew. May natutunan ba naman sila? Ako, meron din naman pa akong Hebrong alam. Babangitin ko po Barshit bara Elohim et hashamahim beheta haaretz. Alam niyo po ano yun? Iri haaretz hiye tohu vabohu. Hebrew po yun. Nagmamalaki ko ba yun? Hindi. Sinasabi ko lang po sa inyo. Pero ginagamit ko pa yun sa ministry. Malaki pang ibig sabihin nun. Sa pamagitan ng verse na yon, ilang part yung natapos ko? 17. Part 17. O part 18. Nandun pa sa YouTube, nandun lahat yun. Kasi every 30 days kasi binubura ng Facebook yung mga ito. Pag tinuturo pa ako sa inyo, every 30 days po binubura. Kaya ang ginagawa ko, sinasave ko, nilalagay ko sa YouTube. Kaya lang hanggang ngayon, meron pa rin 27 trillion ang followers doon. Kokonti. At paano, meron naman 27 trillion na followers doon. Tinan po ninyo, magsilapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Paano ka lalapit sa Diyos Ama kung makasalanan ka naman? Tinuturo yan ng demonyong pastor mo, kapatid. Hindi ka perpekto. Hindi ka matuwid. Hindi ka banal. Sino ka? Sino ka, kapatid? Tanungin mo ang sarili mo. Sino kaya ako, O Jesus, kung wala ka? Sino kaya ako, Jesus, kung wala ka? Naisip po ba ninyo yun? Sino ka ba talaga, kapatid? Hindi ka matuwid. Wala ka man lang alam sa maturity. Hanggang ngayon, bonjing ka pa rin. Hindi ka banal. Sino ka? Anong Hesus Kristo tinanggap mo, kapatid? Tinanggap mo pa man din yan. Alam mo, ilalim natin yan Kung talagang tinanggap mo ang Panginoon sa Kristo at sinaksak mo siya sa puso mo, kapatid, sana patay ka na ngayon. Patay ka na ngayon. Bakit, Brother James? Una, hindi naman tinuro ng banal na aklat yan. Tinuro yan ng pastor mo. Burin mo, Panginoon si Kristo, buhay ng buhay, hari siya, kukunin mo siya. Panginoon si Kristo, pumasok ka nga sa puso ko. Hindi naman tinuro ng banal na aklat yun.
Hindi ko alam kung anong verse ang ginamit nila. John 1:12? Hindi yun. Niloloko ko ng pastor mo. Ang sino mang tumanggap at nanalig sa kanya, pinagkaluban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Hindi po yun. Hindi po yung tinutukoy niya, kapatid. Ba't di niyo basahin sa simula? Hindi ko alam kung memorize ko pa eh. Kaya lang English po siya eh. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. All things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. In Him was life, and the life was the light of man, and the light shineth in darkness, and the darkness comprehended it not. There was a man sent from God, whose name was John. The same came for a witness to bear witness of that light, that all men might believe. He was not that light, but was sent to bear witness of that light. That was the true light which cometh into the world. He was in the world, and the world knew him not. And the world was made by him, and without him was not... No. And the world knew him not. Yun, nagugulan ako sa nakapagit po ako eh. He came unto his own, but his own received him not. Ito na. But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, which were born not of blood, nor the will of man, but of God. And the Word became flesh and dwelt among us, and we beheld his glory, the glory of the only begotten Son of the Father, full of grace and truth. John chapter 1 verses, di ko alam kung ano yung whosoever believeth in him. But whoever, sabi niya? Kung sino mang tumanggap at nananalig sa kanya, ay pinagkaluban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Ano ba yung pagtanggap na ngayon na tinutukoy nila, kapatid ko? Yun ang ginagamit nila eh. Pero kingdom of God yun, kapatid ko. Kingdom of God. And the Word was made flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory of the only begotten Son of the Father. Kung sa tatlong Diyos ang tatanggapin mo, na pwedeng pumasok sa buhay mo, kapatid ko, ay wala nang iba kundi ang banal na Espiritu ng Diyos. Yun ang ibinigay ng Diyos sa buhay mo. Siyang namumuhay sa banal mong katawan na yan. Hindi ang Panginoong Jesucristo. Yan ang proxy. Siyempre, Diyos ang God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Pwede siyang pumasok sa buhay natin. Pero kung pag-aaralan mo ang tinutukoy niya sa kaligtasan ay hindi sa pamagitan ng pagtanggap sa Panginoong Jesucristo. Kundi maniwala ka lang. Yun ang kaligtasan. Maniwala ka lang sa Kanya. Halimbawa, itong tinuturo ko pa sa inyo, naniniwala ka ba? Opo, Brother James. Di, okay na yun. Ganun lang, kasimple. Pahihirapan mo pa bang sarili mo? Pahihirapan mo pa bang sarili mo? Hindi ka na nga naghirap sa pananampalatayang nakamit mo, pahihirapan mo pa. Paniniwalaan mo pang pastor mo. Tanggapin mong Panginoon sa kurso sa buhay mo. Tinan mo siya, si Nicodemus. How can a man be born? Can he enter the second time into his mother's womb and be born? God forbid. Pwede pa bang may pasok muli ang isang ako? Sabi ni Nicodemus, papasok pa ba ako sa tiyan ng aking ina? O sa flesh yun. O subukan mong papasukin ng Panginoon sa kurso sa puso mo. Wasak ang puso mo, hindi nga magkasya eh. Ulo pangalan niya, wasak ng puso mo eh. Ang puso kalit-lit lang, ganito lang oh. Hindi naman physical yan, Brother James. Hindi physical yan. Palusot ka pa, pastor. Hindi naman ganyan tinuturo ng banal na aklat. Maniwala ka nga lang, maliligtas ka na eh. Believe na nga lang, believe lang eh. Believe in the Lord and you will be saved. You and your household. Napakasimple. Ano bang kaligtasan?
Paniwalaan mo lahat patungkol sa Panginoong Jesucristo. The testimony of Jesus Christ. That's the word of prophecy. The testimony of the Lord Jesus Christ. Ano bang ginawa ng Panginoong Jesucristo dito sa lupa? Namatay ba siya? Naburol ba siya? Naipanganak siyang muli? O nabuhay siyang muli? Excuse me. Hindi naman yun ang dahilan niyo kung bakit siya pumunta rito sa lupa. O, balikan natin. Bakit bumaba ang Diyos? Nagkatawang tao, kapatid. Bakit? No, turuan ko kayo, kapatid ko. Hindi death, burial, and resurrection ng mga demonyo, mga pastor ninyo. Ako talaga, galit talaga ako, kapatid ko. Bakit? Ito sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid ko. Sabihin ninyo ito sa mga pastor. Ilan ang mga kapatid sa pananampalataya ang namatay sa vaccine dahil sa kanila? Ilan? Pwede kayo magreklamo sa kanila, kapatid. Sabihin ninyo. Namatay ang asawa mo? Sabihin mo. Hindi ka hahadlangan ng Panginoong Jesucristo. Hindi ka rin hahadlagan ng Banal na Espiritu. Bakit? Una, hindi sila tinawag. Hindi pastor ang mga yan. Mga demonyo yung mga yan. Karapatan mo yan, nakausapin sila. Namatay ba ang asawa mo dahil sa tinuro nila sa simbahan? Yung mga malalaking mga simbahan yan? No vaccine, no entry? Tapos namatay ang asawa mo? O kaya nagkasakit? Nagkasakit? O, yung mga anak mo, buhay pa ba sila? O patay na? O kausapin mo yung pastor mo. Kayong mga anak ng Diyos na nagsisama sa pastor mong demonyo na nagsabi na huwag kayong papasok dito pag di kayo nabakunahan at namatay nga kayo, yung iba namatay dahil nga nagpapakuna yung mga nagpapakuna kayo, ngayon mga may sakit kayo, kausapin niyo, mag-meeting kayo, katulad ng mga Berean Christians. Alam niyo yon? Nagturo si Apostol Pablo tsaka ni Barnabas doon sa Berea. Tapos nung umalis na sila, nag-umpok-umpukan sila. Tingnan nga natin itong mga sinasabi ng mga taong ito. O, nung napatunayan nilang totoo, bumalik sila ulit. Ang dami na born again doon, kaya nga tinawag silang Christian Yun ang pasimulan ng Kristiyano. Yan ang mga original na mga mensahe sa banal na aklat, kapatid. Hindi death, burial, and resurrection. O, ba't di kayo mag-meeting dyan? Kausapin niyo, sino mga namatay mga matay mga mahal sa buhay dyan? Mag-meeting kayo. Kausapin niyo yung pastor niyo. Pastor, tingnan mong ginawa ninyo. Itiwalag din yung pastor niyo. Hindi siya ang magtitiwalag sa inyo, itiwalag ninyo. Itiwalag ninyo, kapatid. Hindi nyo ba alam na siya ang dahilan bakit namatay ang mga mahal ninyo sa buhay? Ibig sabihin, ang pastor nyo, mamamatay tao. Basahan ko kayo, si Apostol Pablo rin, bago siya tinawag ng ating Panginoong Jesucristo, mamamatay tao siya. Yung iba namatay. Nakalagay doon. Nung nagtestimony, nung nahuli na siya, nung pumunta siya doon sa Israel, nahuli siya, di ba? Hinuli siya. Nung nagtestimony siya doon, kay Agrippa yata, yung kausap niya si Agrippa, nababaliw ka na yata. Paul, sabi nga niya Gusto mo yata akong maging Kristiyano. Siyempre, sabi niya ganyan. Alam naman hindi. Ito lang naman ang dahilan kung bakit ako nandito, sabi niya Except for this bond, sabi niya You almost persuade me to be a Christian, sabi ni Agrippa King Agrippa. Kasi yung asawa niya, Hudyo. Yung babae. Kaya alam niya yung batas ng mga Hudyo. Sabi ni Apostol Pablo, alam ko, hindi lingid sa inyo mga ganitong resurrection of the dead. Sabi niya ganyan. Kasi ang resurrection of the dead kasi, sinasabi niya sa mga hentil din, kasi ito yung proof. Para mapatunayan na totoong Diyos ko, nabuhay siyang muli. Pero kailangan mong manampalataya. Na siya ang Kristo. Hindi death, burial, and resurrection. Nandun yun, testimony niya sa Apostol Pablo bago siya tinawag ng Panginoong Jesucristo. Pinakulong niya yung mga Hudyo na nanampalataya sa Panginoong Jesucristo. Yung iba, pinapatay niya. Nandun din. Testimony niya yun pero bago yun, bago siya tinawag ng Panginoong Jesucristo. Tingin yung pastor ninyo, nag-aral yun sa seminary, 4 na taon yan, minaster pa niya, baka doktor pa yung pastor mo Tapos sinabi ng pastor mo, huwag kang papasok kung hindi ka nabakunahan. Walang papasok pag walang nabakuna sa inyo.
Mag-meeting-meeting kayo, kapatid. Bakit hindi? Bakit? O, kasama ninyo ako sa espiritu, kapatid. Pag kinausap niyo yung pastor nyo, kasama po ninyo ako sa espiritu. Hindi pa ako natatakot. Kailangan ninyo yan. Asawa mo namatay dahil sa kagagawan ng demonyong pastor mo na yan. Mga anak mo nagkasakit o kayo yung iba namatay na. Sa Amerika nga, inuhudyo ka ng mga kwan, pwede nyo silang i-demanda, sabi niya, you can sue them. Sabi nga naman, ang bakuna daw, safe. Sa Pilipinas, ewan ko, paano gagawin ninyo? Pero at least, kausapin yung mga pastor nyo, pastor, ititiwag ka naman, wala kang kwenta, hindi ka pastor, demonyo ka kamo. Oo, sabihin ninyo, hindi ka naman hawain ng pastor mo Hawain ka ba niya? Gusto mo, ipakita mo pa yung death certificate ng asawa mo, pastor, itong dahilan kung bakit kita gustong palayasin sa simbahan na ito, patay ng asawa ko dahil sa kagagawan mo. Itong death certificate ng asawa ko, pastor, dahil sinabi mo, hindi pa ako galit, na lahat kami magpapabakuna. Itong nangyari, pastor, patay ang asawa ko. Hindi pa ako galit. Patay ang asawa ko, pastor, dahil nagpabakuna ang asawa ko dahil sa'yo. Pakita nyo, mayroong death certificate yan, di ba, nakalagay doon, na atake. Hindi naman ilalagay ba nila na COVID? Ilalagay ba nila, kapatid? Di ko alam Ano lalagay doon? Heart attack. Huwag kayong matakot, kapatid. Huwag kayong matakot sa mga yan. Bakit kayo matatakot? Matakot kayo sa Diyos na banal, na nakasulat sa banal na aklat na pwedeng kayong ilagay sa impyerno. Kapatid ko, yung mga alagad ng demonyo yung mga yan Sa tingin nyo, mga pastor pa kaya yung mga yan? Ang lalaking mga simbahan pa, sasabihin nila, huwag kayong papasok kung hindi kayo nabakunahan. Anong papasok? No vaccine, no entry. Dati, no Bible, no entry yan Dati yan. Pero dati yun. No Bible, no entry. Malapit na 2030. 5 taon na lang. 2026 na next month. Ilang tulog na lang. Ilang tulog na lang. Marami na magkakaroon ng mga nanotechnology sa mga katawan ninyo. Sige, magpa-booster pa kayo. Magpa-booster pa kayo. Sino na booster sa inyo ng 3 beses? Naku, wala na yung katawan mo. Wala na. Meron pa akong babanggiting 3. Yan. Narinig nyo na po yung AI Alam niyo ba yung ibig sabihin ng COVID-19? COVID. Ang COVID is a code. Hindi coronavirus. Hindi po. Ayon sa mga doktor. Sila mismo gumawa kasi niyan COVID. C-O-V-I-D. Imagine niyo nga, COVID. 5 letra. Imagine niyo lang ng COVID. Madali lang naman C-O-V-I-D lang C-O-V-I-D. O yan. Ang babanggitin ko po Ano yung C? Certificate. Ano yung O? Ano kasi yung O, Lord? Nalimutan ko na yata. Off. Yun. Off. Certificate off. Yan, simple lang. Akala ko kasi mahaba Okay? Yung C, certificate. Yung O, off. Off. O-F. O-F. Ano yung V? Of course, vaccination. Yan. Yan yung tinusok sa inyo. Certificate of Vaccination. Ano yung I at saka D? Identification. Bakit merong identification? Certificate of Vaccination Identification. Bakit may identification? Kasi nga, 19. Yung 19, hindi 2019. Hindi. Yung 1, I. A. Ang 19 ay
I. Yan. I. AI. Anong ibig sabihin noon? Certificate of Vaccination Identification Artificial Intelligence. I can feel it. Oh yeah. Tapos sinabi ng pastor mo, no COVID, no certificate of vaccination ID, artificial intelligence, no entry. Kaya sabi ko sa inyo, ang pastor mo, alagad na demonyo yan. Kapatid, punta ka sa Google, yan ang sinasabi niyan. COVID, COVID, -19, AI. AI. Na-booster ka? No, nadagdagan na yan. Ilang beses ka na-booster? Kaya mapapalad yung mga matatanda. Alam niyo bakit yung mga matatanda na nabakunahan, nabuhay? Hindi naman COVID, hindi naman bakuna talagang sinaksak sa kanila eh. Alam nila yun eh. Tubig. Praise the Lord. H2O. Hallelujah. Nagpapasalamat ako sa Diyos na buhay, sa mga nurses, o sino man yung mga nandyan na tinusok nila sa mga matatanda ay water. Yung isang doktor dyan sa Amerika, hindi ko alam kung ilang 100 plus na client ang tinusukan niya. Alam niyo kung tinusok sa kanila? Hindi ko alam, hindi siya tubig eh, pero liquid lang. Hindi siya talaga katulad ng tinusok sa inyo. Tubig lang. Kinulong yun. Kinulong. Oh. Kaya lang, pagkatapos ng 2022, 2023 yata, pinalaya. Yan, pinalaya. Yung mga nabakunahan, sabi nila, nung nabakunahan sa kanila, nagpapasalamat sila, praise the Lord, kasi hindi bakuna talaga yung tinusok sa kanila. Tingnan ninyo, paano haharap ang mga demonyo, mga pastor na yan sa harapan ko, kapatid ko? Paano sila haharap? Paano? Paano nila ako kakausapin? Paano ka rin magtuturo? Di ba? Kaya mahirap eh. Mahirap yung sitwasyon ganito eh. Sino bang kalaban ng Panginoon si Kristo? Sino bang kalaban ng Two Gospel Ministry? Oh, sila, mga pastor. Mga demonyo, mga pastor ninyo. Hindi kayo ang tinitira kung mga mahal ko pang mga kapatid. Di ba? Kayo ba ang tinitira ko? Hindi. Kayo po ba ang tinitira ko? Hindi. Mga demonyo, mga pastor ninyo. Kasi membro ang tawag sa inyo, di ba? Ginagawa ko yung aso. Halika nga rito. Saan ka pupunta? Dito ka lang. May mga pastor akong ganyan kilala. Hindi ko alam, kulto pala. Kulto yung mga yan, kapatid. Kulto. Hindi ka pa naniniwala sa akin? No vaccine, no entry. Kulto na yan. Kulto na yan, kapatid. Kulto na yan. Galing na yan sa demonyo. Isa pa yan sa mga pastor mo, kulto na yan. Ang simbahan pinupuntahan mo is cult. Kulto, kapatid. Ay, naku po. Umalis ka na dyan. Hindi yan ang simbahan mo, kapatid ko. Mahal mo bang Panginoon si Kristo? Maghanap ka na lang ng iba. Oo, maghanap ka na lang ng iba. Maghanap ka na lang ng iba. Bakit mo pagtitisan ng pastor? Hindi mo naman Diyos yan. Diyos mo ba yan, kapatid? Kaya lang, pastor, meron akong utang na loob na ganyan kapatid ko. Walang tatanggapin ng tao libang ipagkaloob sa kanya ng Diyos. Sino nagbigay sa iyo niyan? Ang pastor mo ba? Ha? Sigurado kang pastor mo o ang Diyos? Halimbawa, binigyan kita ng 1,000,000 trilyong pera. Ngayon, bibigyan kita halimbawa, kung mayaman lang ako, halimbawa lang, bigyan kita, o bigyan kita ng, ibibigay ko sa yung mundong ito, kung sakaling pag-aari ko itong mundong ito, ibibigay ko sa iyo. Sa tingin mo, sino kayang nagbigay sa iyo? Ako ba? O ang Diyos? Nakalagay sa Biblia, walang tatanggapin ng tao libang ipagkaloob sa kanya ng Diyos. O di ba, binabanggit ko sa inyo,
Hinarap niya ang mga nasa kanan o kayong mga nasa kanan. Ako'y inyong binihisan. Nandun ako sa hospital, pinasyal ninyo ako. Ako'y namamalimos at humingi sa inyo, binigyan ninyo ako. Ako'y nasa kulungan, ngunit dinalaw ninyo ako, binigyan niyo ako ng pagkain. Tapos sasabihin nila, Panginoon, kailan ko po namin binisita, ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Ang sinabi ng Panginoon Kristo, kung paano niyo ginawa sa mga maliliit na ito, ay ginawa na rin ninyo sa akin. O di ganun din ang ibig sabihin nun, kapatid. Naintindihan mo ba yon? Walang tatanggapin ng tao libang ipagkaloob sa kanya ng Diyos. May utang na loob ko ba sa pastor mo? Wala. Wala. Kahit ako, wala kayong utang na loob sa akin, mga mahal ko pong mga kapatid. Wala. Ang nais ko lang, ipanalangin nyo kami. At ang kalooban ng Diyos na buhay ang mamuhay sa amin. Yun lang. Ganun lang kasimple ang nais namin ng asawa ko. Oo. Pera lang yan, kapatid. Pwedeng sunugin yan. Nasusunog ang pera. Nasusunog ang pera. Pero ang dugo at pawis at pagod at oras, hindi yan. Alam niyo ang mas mahalaga sa pera, kapatid? Yun. Ang oras, pawis, pagod, hirap, puyat. Yan. Kaya pagka mayroong nagbigay sa inyo ng blessing, isipin ninyo, saan kaya galing itong perang ito? Paano kaya binigay? Paano kaya naipon ng kapatid na ito ang budget na ito? Ninyon. Kaya mag-ingat kayo, mga mahal ko pong mga kapatid. Ang buhay ninyo, alam mo sino nagmamayara ng buhay ninyo? Ang Panginoon si Kristo. Pero walang kwenta yung pag-iingat ng Panginoon si Kristo sa inyo kung matigas ang ulo nyo. Binigyan na nga ng paliguan itong mga baboy, gusto pa nila yung putik. Hindi ko alam kung bakit. Parang aso. Paliguan mo yung aso, makakita ng tayo ng kambing o tayo ng manok o kaya tayo ng kahit na ano, ipulagi da jibagida na, arami da ng pabanglo. Hindi ko alam kung bakit. Ginagawa nilang pabango ang mga tayo, itong mga aso. Mga baboy naman, ginagawa nilang, ewan ko, pampaganda siguro, pampamacho kapag nakakita sila ng putik, dun naliligo sila. Di ba? Kaya nga tinawag ang mga hentil ng mga aso. Mga baboy. Totoo yun. Ba't di mo basahin, kapatid? Tinuturo ba ng pastor mo? Ha? Kahit na anong alaga ng mga pastor mo sa inyo, aso at mga baboy pa rin tayo kung mananatili tayo sa kasalanan. Kung inaalagaan ka ng pastor mo talaga, kapatid. No vaccine, no entry nga eh. Kapatid ko, totoo ba ang sinasabi ko sa inyo o hindi? O kung ayaw yung paniwalaan ito, binabanggit ko. Righteousness pa lang yan. Righteousness yan, kapatid. Hindi pa yan maturity. Hindi pa yan maturity. Ang pag-aaral patungkol sa kaharian ng Diyos, napakahabang proseso yan. Bakit mahal ko pong kapatid? Bakit Brother James? Bakit napakahabang proseso? Kapatid ko, alam mo ang problema sa Gospel of the Kingdom of God pag pinag-aralan mo? May problema, syempre. May problema. Kung kahit nga ikaw, bigyan ka ng bagong kotse, hindi mo may malaking problema din. Bakit Brother James? O ikaw, mahirap ka lang. Halimbawa, mahirap ka. Halimbawa lang o magsasaka ka lang, kako na lang. Lang kako kasi bibigyan ka ng Panginoon si Kristo ng kotse, di ba? O magsasaka ka lang, pero bibigyan ka ng kotse. Ang lupa mo lang, kako lang 1 hektarya. Halimbawa lang po. Nilalang ko bakit? Kasi may punto po kasi ako eh. Pero syempre maganda yung meron sa hektarya, di ba? Blessing yun. Kaya lang bibigyan ka ng kotse eh. O, isang magsasaka ka lang, kako na lang Tapos bibigyan ka ng kotse. Ito ang problema mo. Magkakaroon ka ng problema. Marami kang problema, kapatid. Pero may kotse ka. Pero may problema ka.
O una, marunong ka bang mag-drive? O, sabihin na natin oo. Sige, sabihin na natin. Sabihin na natin oo. Alam mo bang magkano insurance dyan sa Pilipinas? 20,000. Meron ka ba nun? Kahit na meron kang isang hektarya, nag-aaral pa yung mga anak mo. Nag-aaral pa yung mga anak mo, kapatid. Oh. Insurance pa lang yan, 20,000 na. Pag na-aksidente ka, hindi lang yun. Merong kukunin ng insurance mo kahit papano, kalahati. Yung kalahati, magbabayad ka rin. Kawawa ka naman. O, pangalawa, maintenance. Anong maintenance, Brother James? So, sobrang magpapalit ka ng oil change, oil filter, air filter. Diba? Ang dami mong papalitan ang dami mong i-maintain sa sasakyan mo. Every month yun. Every mileage. 10,000, 20,000, 50,000, 100,000. May maintenance ka ba doon? May pang-maintain ka. Aba, ang ganda pala ng sasakyan, Brother James, ha? Merong magbibigay sa akin. Kahit magsasaka lang ako, bibigyan ako ng brand new kotse. Brand new pa yan. Eh, paano pag second hand? Kala niyo, sige, madali lang magkakotse, ah. Kapatid. Ha? Kala ninyo, ah. Kala siguro ninyo, lahat ng bagay, maganda. Ganon din naman sa Kingdom of God, kapatid. Ang unang titirahin sa Kingdom of God, malaking problema mo talaga sa Kingdom of God. Bakit kay Brother James? Tuturuan kita. Tuturuan kita, kapatid ko. Walang problema yon. Anong problema pag ikaw ay namumuhay sa Kingdom of God? Ito ang problema mo. Ang una mong problema, sarili mo mismo. Mag-isip ka muna. Sige, bigyan kita ng konting panahon. Mag-isip ka, bakit pag nasa Kingdom of God ako? Ang problema ko mismo, sarili ko. Ano kaya? Kasi sinabi ng pastor ko sa death, burial, and resurrection, pag nanampalataya ka sa Panginoon Kristo, bibigyan ka ng buhay na walang hanggan eh. Tapos ako ngayon, sinasabi ni Brother James, pag pumunta ako pagka nasa Kingdom of God ako, ang pinakaunang problema ko, sarili ko. Bakit ganun? Baliktad yata. Hindi ka yata maintindihan. Hindi talaga, kapatid. Hindi mo talaga maintindihan yun. Una, pastor mo. Hindi naman Kingdom of God dyan. Hello, Pastor Joven. Nagising ka na? Kanina pa ako, 1 oras na ako rito yata eh. Okay, nagtatagalog lang naman ako, Pastor Joven. Pwede mong simulan sa simula mamaya. Medyo masasakit nga lang, pero yan, sa mga huwad ng mga pastor lang naman yun. Hindi naman sa mga, alam mo na. Bakit? Pag nasa Kingdom of God ka, problema mo, ang una mong magiging problema, sarili mo. Yan mo? Death, burial, and resurrection. Anong problema mo dito pag tinanggap mong Panginoon si Kristo bilang Panginoon sarili mong tagapagligtas? Sa death, burial, and resurrection. Anong problema mo kaya? Ha? Anong problema mo? Ano sasabihin ng pastor mo? Ano? Wala. Sasabihin ng pastor mo, hindi mo naman pinaghirapan yan, kapatid. Sesela na ka mo. Hindi mo pinaghirapan yan, kapatid. Tignan mo, tinanggap mo lang Panginoon si Kristo bilang Panginoon sa iyong tagapagligtas. Nagkaroon ka na ng buhay na walang hanggan. Seselan ka na. Kaswelo mo naman, kapatid. Wala ka ng problema. Yan ang sasabihin ng mga demonyo mga pastor mo. Nasabihin nila yan. Wala na. Okay na. Christian ka na eh. Born again ka na eh. Pag tinanggap mong Panginoon si Kristo, kapatid, sa puso mo bilang Panginoon sa iyong tagapagligtas, born again ka na. Welcome sa Born Again Church. Welcome, kapatid. Kapatid ka na namin. Mga kapatid, batiin po natin ang ating kapatid na bagong born again. Pero ito, tinuturo ko sa inyo. Ang unang problema mo sa Kingdom of God, ikaw mismo. Ikaw mismo ang problema. Bakit, Brother James? Tuturo ko sa inyo, kapatid eh. Tuturo ko sa inyo. Ay, ikaw pala, Sister Shin. Nasa iyo pala. Amen, Sister Shin. Yan nyo. Pagka nasa Kingdom of God ka, ang problema mo talaga, sarili mo. Bakit?
O, sa death, burial, and resurrection, meron ka bang problema? Tanungin mo kaya ang pastor mo, kapatid. Pastor, ano bang problema sa death, burial, and resurrection pag tinanggap natin ang ating Panginoon si Kristo bilang Panginoon sa sariling tagapagligtas at born again na tayo? Ano bang magiging problema niyan? Hindi ko alam kung ano sasagot nila eh. Hindi ko alam kung ano sasagot nila. Pero 90% ang sa tingin kong isasagot nila, walang problema, kapatid. Born again ka na. Eh, paano, pastor, pag nagkamali ko? Okay lang yan. Meron naman 1 John 1:9. Yan, mga palusot, mga demonyo, mga pastor yan. Sasabihin nila yon. Oh, tapos ito pa, ilang beses ko bang patatawarin ng kapatid ko, pastor? 7 beses ba? Hindi, ano bang sinabi ng Panginoon Kristo? 70 times 7. Yan, ganyan mo patatawarin ng kapatid mo. Kaya okay lang naman magkasala. May 1 John 1:9 naman. Sabihin ng pastor mo yan. Di ba? Pero sa kingdom of God, hindi. Ang unang magiging problema mo, sarili mo mismo. Una! Yan na. Anong unang magiging problema sa sarili mo? Pag-uugali mo. Ano ba yung mga pag-uugali mo, kapatid? Madali ka bang magalit? Madali ka bang mairita? Madali ka bang masaktan? Hindi ka lang mabate ng pastor mo, magtatampo ka na, palalayasin mo na. Ito na lang magandang tanong. Ano bang ugali mo, kapatid ko, na hindi mo gusto? Sa Kingdom of God, ito ang turo sa Kingdom of God. Yan ang babaguhin mo. O, palitan natin. Yan ang tatanggalin mo sa buhay mo. Ang tanong, madali bang tanggalin ang mga ugaling ganyan sa buhay mo? Hindi. So, anong magiging problema mo? Sarili mo. Ano? Ugali mo. No, sige, mag-isip kayo, kapatid. Kingdom of God yan. Tinuturo ba ng demonyo yung pastor mo? Hindi. Magbabakuna ka na lang, kapatid. Yan ang sinasabi nila eh. Ba't di mo sundin ang pastor mo, kapatid? Napabuster na ba kayo? Magpabuster kayo. Hintayin ninyo yan hanggang 2030. Pagdating ng 2030, zombie na kayo. Zombie! Maghahabol na kayo niyan. Mga zombie na kayo. Magalitin at emotional masyado, brother. Oh, yan. Ang maturity, yan. Isasama ko na yan, Sister Shin. Magalitin at emotional masyado, brother. O yan. So, anong gagawin mo kung ikaw ay magagalitin? Nilalahad ko po, example lang yun ni Sister Shin eh. O, magagalitin ka, tapos emotional ka masyado. Yung sinungitan ka lang ng kapatid mo sa pananampalat. Ginanong ko lang eh, may emosyon ko na. Sinungitan ako na, sa lakalabing nga basit ay na. Example lang yon. Anong gagawin mo? Ano ang gagawin mo para matanggal mo yung mabilis na galit mo, yung short temper na tinatawag, yung magagalitin? Anong gagawin mo? O, ganun din yun, masyadong may emosyon kasi babae si Sister Shin eh, kaya yun ang ginagamit niya. O, pagiging siloso at silosa rin, yan. Ganyan. Alam mo, kapag malalim kayo sa pananampalataya, dalawa kayo ng asawa mo, hindi ka na magiging siloso at silosa. Bakit? Iiwasan ng asawa mong magselos ka eh, tama? Iiwasan din naman ng asawa mo na babae na magselos ka rin, tama? O, yun naman ang sagot. Simple lang. Bakit siloso at silosa ka? Kasi nga, si lalaki, pag makakita siya ng babae, hindi ko alam kung paano po sila eh. Magpito eh. Hindi, nagbibiro lang ako sa pito ko, pero alam niya nang ibig ko sabihin. Di ba? Pag nakakita ng pit na kekending-kending, alam mo yung, magseselos talaga yung asawa mong babae. Kasi nga, pinapakita mong manyak ka pala. Di ba? Ganun din naman itong babae. Laki naman ng, kamacho naman dito.
Siyempre, ang asawa mo naman lalaki, kapayat-payat. Siyempre, tinitingnan mo, macho man. O, siyempre, binibigyan mo ng pagkasiloso tong asawa mong lalaki. Para mag-matured kayong dalawa, anong gagawin ninyo? Eh di, iwasan ninyo yung mga bagay na alam ninyo hindi naman maganda. Tama? Maturity yun. Magsisilosan pa kayo sa dalawa kung hindi naman kayo nagbibigyan ng pahiwatig. Asawa ko nga, makita lang yung konting cleavage dito. Ayaw ko yan. Ay, nako. Sabi ko nga sa kanya, kasi pakita mo yung cleavage mo ako, maguhubad ako rito. Sa ganda ba naman ang katawan kong ito ay? O kahit pa paano, medyo okay naman yung katawan ko, kapatid. Meron naman akong 6-pack. Ano yung 6-pack? Kung pagandahan lang ng katawan, pwede ako dyan. Pero disiplina lang yan, kapatid. Disiplina lang yan. Inaalagaan ko pong sarili ko. Halimbawa lang yun. Di ba? Pagiging magagalitin, pagiging emosyonal, pagiging matampuhin. Yan. Kaya sa Kingdom of God, mahal ko pong kapatid, yan ang unang titirahin ng kaaway sa buhay mo. Mahirap yan. Mahirap. Mahirap yan. Ang unang kalaban mo, kapatid, dito sinasabi ko sa inyo, sa Kingdom of God, ang talagang kalaban mo, ikaw, sarili mo, ako. Who is your enemy? I am. Kasi po sa Kingdom of God, ganito. Pag ikaw ay nasa Kingdom of God, ibig sabihin, nasa kapangyarihan ka ng banal na Espiritu ng Diyos. Kasi, ang katawan mo ay templo ng Diyos. Kapatid, sandali lang. Sandali lang. Brother James, isinasabi rin niya ng pastor ko ng katawan daw natin ay templo ng Diyos. Makinig ka sa akin, kapatid. Niloloko ka lang ng pastor mo. Niloloko ka lang yan. Hindi totoong sinasabi ng pastor mo. Palabok lang yan ng death, burial, and resurrection. Under yan ng death, burial, and resurrection. O, tanungin ng pastor mo, Pastor, pwede ba tayo magpakabanal? Tinanong sa sagot niya, hindi. Pero binabanggit niya yan. Ang katawan natin ay templo ng Diyos. Di ba binabanggit ng pastor mo yan? Di ba? O, ibalik mo sa kanya yung tanong, Pastor, pwede tayo maging banal. Di mga banal tayo, Pastor. Sabi ng pastor mo, hindi nga tayo perfecto Kaya sinasabi ko sa inyo, yung pastor mo, demonyo. Niloloko ka lang ng pastor mo, matagal ka nang pinagloloko. Uwi na tayo? Isa tayo? Oo ano ka pa, sabi mo 1 hour lang. Sabi ko sa asawa ko, 1 hour lang Dali ka na daw. Dali lang. Tapusin ko muna to. Tinanin niyo yun. Ito ang asawa ko. Okay. Yan. Asawa ko. Dati lagi yung kinokontra ng asawa ko noon. Siguro nasa 5 taon, 6 na taon nung kinokontra niya ako sa 2 gospel ministry. Hindi niya ako maintindihan. Nabihin mo, asawa ko siya. 5 taon halos. Nabibilang ko yan. 5 taon halos magkasama kami. Hindi niya ako naintindihan sa 2 gospel ministry. Kayo pa kaya? Hindi ko naman kayo kilala. Di ba? Kilala ko ba kayo? Kapatid ko, kilala ko ba kayo? Mismong asawa ko na, katabi ko na sa higaan yan. Nagpapaliwanag na ako sa kanya kahit papano. Alam niyo nung nag-trigger sa asawa ko ito, kahit na nakikinig asawa ko. Hindi niya ako maintindihan O sige, papaliwanag ko sa'yo. Gusto mo bang dagdagan kita kao sa kanya? Gusto mo bang maghanap ako ng ibang babae? Dagdagan kita. Hindi naman kita iiwanan dadagdagan kita. Mag-asawa ko ng isa pa. Sabi niya hindi. Hindi naman pala Hindi naman pala. Ibig sabihin, bawal magkasala. Kasi sinasabi ng mga pastor, okay lang magkasala, kapatid. Okay lang yan. Meron namang 1 John 1:9. Pwede naman akong mambabae, di ba? Tapos magsimba ako, hingi ako ng tawad. Tapos munta ako sa babae ko. Hindi alam ng asawa ko. Pwede naman yun, di ba? Yun ang ibig sabihin ng death, burial, and resurrection na tinuturo ng mga pastor ninyo. Yun ang sa tingin kong isa sa mga dahilan bakit nagkaroon siya ng question mark. Oo nga naman.
Oh, ano pang ginawa ng asawa ko noon kahit nakikinig asawa ko? Nagpipray siya, Lord, paano ko ba intindihin ng asawa ko? Paano ko ba maunawa ng Two Gospel Ministry? Anong nangyari? Hindi ko siya tinuruan, kapatid. Ang Holy Spirit ang nagturo sa kanya mismo. Ngayon, wala na siyang problema. Kahit anong sabihin ko dito, hindi na siya nagagalit. Kaya lang, kapag yun, gaya ng sabi ko, yung demonyo mga pastor, ayaw naririnig yun. So, kumusta kayo, mga mahal ko pong mga kapatid? Tinatanggap po ba ninyo ang Two Gospel Ministry ng ating Panginoong Jesucristo? Tinatanggap po ba ninyo? Kahit sino, sister. Kahit sino. Sino bang may gusto na dalawang asawa niya? Sige nga. Merong pastor sa Amerika, yung magkapatid. Magkapatid ang asawa niya mismo. Nakatira sila sa isang bahay. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Pero sa mga pastor ninyo, okay lang yan. Sinungaling lang mga pastor ninyo. Magpakabanal. Binibiro lang kayo niyan. Ang totoo, hindi sila nagtuturo ng kabanalan. Hindi. Kahit 10 asawa ninyo, okay lang sa pastor ninyo, kapatid. Bakit? Sasabihin mo sa kanya, pastor, hindi naman ako perfecto. Sabihin mo. Kasi yun ang tinuturo nila. Di ba? Hindi kayo perfecto. Di mag-asawa ka ng 1 bilyon. Okay lang sa pastor mo, pero pag namatay ka, impyerno ang pupuntahan mo. Yan ang maganda. Kung pwede mo nga lang hilain ng pastor mo Kung pwede nga lang talaga, no? Lalo na yung mga namatay sa COVID, ay sa bakuna. Kung pwede lang, multuhin yung mga pastor na yan, tsaka hilain sila sa panaginip. Dahil sa iyo, pastor, namatay na ako. Di ba? Mga mahal ko pong mga kapatid, masakit Pero wala tayong magagawa. Katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Two Gospel Ministry po. Yan. So, righteousness. Yan po. Sister Shin, yan yung nakalagay doon. Yung righteousness, wala kasi ako naglagay, hindi ako kasi naglagay ng verse Wala akong nilagay. Pero yun, Matthew chapter 5, verse 20. Yun ang righteousness. Yan ay isa sa mga mission goal and, ang tawag din? Mission goal. Tatlo yan Vision, mission, goal. Yan. To be righteous. Yan, pag sinabing righteous, yan nakasulat yan sa Matthew chapter 5 verse 20. Yan yon. Yan ang righteousness na tinatawag. Hindi yung righteousness of Christ, kundi righteousness of faith. Yan yon. Kailangan magkaroon ng bunga ang pananampalataya mo. Yan ang bunga. Yan, lalo na ngayon, tinuturo ba ang kingdom of God sa mga simbahan? Hindi. Pero sa Two Gospel Ministry, yan ang itinuturo. Isa sa mga mission, vision, goal. To be righteous, matured, at saka holy. Yan po ang nature ng Two Gospel Ministry. Mga mahal ko pong mga kapatid. So, manalangin po muna tayo. Aming Ama na mga pangyayari sa lahat, maraming po salamat tayo sa napakaganda pong opportunity na pinagkaloob po niyo sa akin. Oh God, Father, thanks so much for this isang oras. Ama ko na nandito po ako. Thanks so much, Father, for this opportunity. Ama ko, kung ilan man po Panginoon ang mga nanonood po ngayon, Ama ko, ay kausapin po ninyo sila. Oh, yes, Lord, hindi po ko ang tagapagligtas nila, Panginoon. Ikaw, Panginoon, siguro ang tagapagligtas nila. At ipinapakilala po kita, God the Father, God Jesus Christ, God the Holy Spirit, sa mga anak po ninyo dito sa online. Oh, dear Father, dalangin ko po, Ama ko, na tanggapin nila ang ebanghelyo mo, Panginoong Jesucristo. God, ikaw ang tumawag sa kanila, Lord. Kung talagang tinawag mo nga naman talaga sila, Lord. Ama ko. At sana itong mga demonyo, mga pastor na ito, Panginoon, ay umalis na po sa simbahan mo. Ama ko, sana umalis na po sila. Aking Ama. At dalangin ko, Ama ko, na itong mga pastor, Panginoon, na nagsabi na magpabakuna kayo. At huwag kayong papasok sa simbahan ito kung wala kayong bakuna. O Diyos, ikaw ang maghusga sa kanila. Aking Ama, dahil sa kagagawan nila, Panginoon, may mga kapatid na namatay dahil sa buhay nila. Dahil sa kademonyo ang ginagawa nila, Panginoon. Kung talagang simbahan mo, Panginoon, ang ginagawa po nila, O Diyos, kayo pong maghusga sa kanila, aking Ama. And Lord, maraming po salamat, O God. So, paglain po ninyo mga kapatid ko pag ito, Panginoon, na namumuhay sa katwiran, sa maturity at kabanalan, Ama ko. And we give you all the glory always. In Jesus Christ's mighty name, I pray and we pray.
Amen. So, shalom po mga kapatid at hopefully kita-kita po tayo next time sa 2026. Maghanda po kayo dahil sa Pilipinas medyo okay lang yan. Pero sa Manila malaking problema yan. Kasi sa Manila kasi halos lahat binibili eh. Pero sa mga, sa mga baryo-baryo, barangay-barangay, magtanim kayo ng mga gulay kapatid. Oo, magtanim kayo ng mga gulay. Dapat binalik na ni President Marcos yung 20 pesos, di ba? 1 kilo. O, di natupad ang kanyang pangako. Ako nag-prophesy niyan kapatid, si PBBM. Yan, 3 taon ko siguro pinrophesy yan. Yan, si President Marcos. Ferdinand Marcos Jr. Pinrophesy ko po yan sa online na siya ang magiging presidente. Actually, hindi siya ang presidente. Siya ang hari ng bansang Maharlika. Hari po siya. Siya po ang tunay na hari. Na kapatid. At yung prophecy nagkatotoo. Yung 1 taon, yung 10 taon na kayang gawin ng isang presidente para baguhin ang bansang Pilipinas ay magagawa lang sa pamamagitan ng 1 taon. O yan. Yan. So meron pang 3 taon si PBBM, di ba? O meron pang 30 years na maayos. Lilinisin yan mga kapatid. Tsaka yung mga kapitan, mga barangay kapitan, yung mga nagnakaw ng tawag dito, yung subsidy para sa mga mahihirap, sana makulong sila. Sana makulong. Lahat ng mga yan, mga mahal ko pong mga kapatid. Deserve nila. Deserve nila. Sana hindi lang yung mga milyonaryo ang makukulong. Sana pati yung mga kapitan ng mga nangurakot. Hopefully, dalangin ko talaga. Hopefully po. Bakit? Para maayos na po ang bansang Pilipinas. Para maayos na. Alam niyo sa Dubai, pagka meron kang naiwan na kahit na ginto pa na pulseras, halimbawa, sa table may naiwan ka, 24 hours, mababalikan mo pa yun, nandun pa rin yun. Sa Pilipinas dati ganun yan. Alam niyo yung mga bayong dati? Pag naiwanan mo yung bayong sa palengke, sa gilid ng palengke, babalikan mo nandun pa rin. Oo, noong mga panahon na yun. Bakit ngayon? Piso nga lang, dudukutin pa sa bulsa mo bakit dudukutin sa bulsa mo? Siyempre, dudukutin yung petaka mo, tas may lamang piso. Di piso, kahit piso na nga lang, dinudukot pa. Di ba? Ganyan kasaklap sa Pilipinas. Ang daming mga ginagawa nilang mga kalokohan, kapatid. Kasi wala na Wala na yung godly. Alam mo sinong magkasalanan yan? Mga pastor. Death, burial, and resurrection. Totoo, kaya ko silang sisihin. Kaya ko silang sisihin, kapatid. Alam mo bakit ganyan ang Pilipinas? Dahil sa kanila. Kagagawan nila yan, kapatid. Kasi tinuturo nila sa simbahan, okay lang pong magkasala. Kaya normal lang magkasala sa kanila. Kaya ganyan ang bansang Pilipinas, kapatid. So, shalom po mga kapatid ko, and God bless us all. God Jesus Christ bless all. Amen, amen, amen.